Yan. Kumapit po ulit siya rito. Sasamantalin daw po nilang kanilang pagkakataon para makatakas. What's up mga ka-best friends, sa oras na ito, sa umagang ito ay manguha po tayo ng tahong. At samahan nyo ko. Bali doon po tayo manguha ng tahong. Merong ibon na doon na puti. Medyo mababaw yung tubig ngayon. Diyan sa may mga lambat-lambat na yan. Yung kulay blue, tapos may mga net na nandyan sa bandarian. Diyan po tayo manguha ng tahong mga best friend. Bali mababaw lang kasi yung tubig, sayang din naman kapag nabilad sila sa araw tapos walang tubig, mamamatay lang din sila. So gagawin lang natin mga best friend ay kukunin natin yung mga nasa bandang taas para po tayong maulap. Tara na mga best friend, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng tahong pag nasa tubig. Ayan po mga best friend, kung nakikita nyo, napapansin nyo, kumpul-kumpul yung mga tahong. Ang daming mga tahong. Yung mga iba na hindi naabutan ng tubig, yan, namamatay na sila. Yan, tulad yan. Yan. Andun. Kaso nga lang, sayang lang din ang mga iba dahil namamatay sila dahil gawa ng pagka mababa yung tubig, hindi nasasaran yung banawang, halos matoy yung fish pond. Yun, namamatay sila dahil nabibilad sila. Okay lang sana na mabilad sila kung may tubig, kaso nga lang minsan nawawala yung tubig. Marami rin dito. Pipiliin natin yung mga medyo malalaki ng konti para sa mga lambat pala sila kumakapit. Ito sila nabubuhay. Kung alam ko lang sana na di sila kukuha ng isda, sinarahan ko sana yung banawang para yung tubig hindi makalabas. So yan po, yan, kumpul-kumpul sila. Yung mga iba nakanganga na dahil namamatay na. Yan, buhay pa yan yung mga iba. Yan, puro mga tahong yan, dami. Yan. Ito rin banda, daming tahong, daming nakabuka, mga namamatay, mga tahong. Ayan, patay na, sayang. Walang tubig tapos nabibilad sila sa araw, kaya doon sila namamatay. Ang kinuha ko lang mga best friend ay yung sapat lang para sa ulamin ko. So pero parang marami yan, mabangis yung crab. Medyo marami na rin to pero kaya ko pang ubusin to. At kanina meron po akong nakuhang dalawang tilapia. Yan, maliliit, mga native na tilapia. Ito yung ulamin ko ngayong umaga. Nangyari noon mga ka-best friend, bali after namin naglambat, pagkatapos po namin naglambat, di paahon na ako, napansin ko maraming mga tahong nandun sa gilid. Gulat ako dahil maraming mga tahong. So ang ginawa ko, yung laman ng lagayan ko, nilagay ko sa timba, sinalin ko, tapos bumalik ako, kumuha ko ng net, yung ginamit natin kanina na net kanina. Yun, kinuha ko yung mga tahong. So medyo nakarami ako, sabi nila, hayaan lang daw yung tubig na labas-pasok daw, sabi ganyan. Kasi ang pagkakalam ko, maglalambat pa sila kinabukasan. Yung pala hindi sila naglambat nun. So hinayaan ko lang yung banawang, yung wood na naghaharang doon sa tubig, papalabas, papasok, hinayaan ko lang. So ang nangyari, pagka low tide, yung tubig bumabalik, yung fish pond halos natutuyo, hindi naman totally natutuyo, kaso nga lang bumababa yung tubig. So ang nangyari, yung mga tahong hindi naabutan ng tubig, tapos pagdating ng araw, nangyari nabibilad. Yun yung dahilan kung bakit namamatay yung mga tahong, na hindi ko na kinuha lahat kasi sabi ni tatay ko, huwag daw munang damihan dahil palalakihin pa daw yung mga tahong. Ito po yung nakuha nating tahong, balihatiin lang po natin to dahil baka masisira lang pag unuan. Braso muna tayo sa kanya. Napakatapang po niya. Nagsarili siya. Naputol po ang kanyang sipit. Yan, yan. Kumapit po ulit siya rito. Paliwanag ng mga matatanda dati kapag ganyan, kapag inipit kang ganyan tapos pinutol po niya yung kusa yung kanyang ipit, yan po yung depensa po daw niya. Sasamantalin daw po nila ang kanilang pagkakataon para makatakas. So yan po yung depensa, parang nila, para makatakas. Bali, iipitin muna nila yun doon sa kalaban nila o kaya sa mga
para may pagtanggol po nila yung sarili, sa kanila puputulin, saka sila tatakas. So medyo marami-rami na rin ang konti, ano. So hanggang dito na lang at maraming salamat. Kita-kits tayo ulit sa susunod kong video. Bye bye.